Noong 2019 ay mayroong 7'2" na 13 anyos pa lamang na sinubukan ng Real Madrid at pinaglaro dahil nililigawan pa lang si Kai Sotto ng Spanish ball club na ito. Natuloy naman itong si Olivier pero hindi rin nagtagal sa Real Madrid. And fast forward ngayong 2024 ay nagkatotoo ang ating projection sa height nito na lalampas ng 7'7". And currently Olivier Roux stands at 7'9". Grabe, konti na lang ay parang convenience store na ang kanyang height. Ang maganda sa batang ito ay nag-viral muli and given na rin na nag-improve ang kanyang skills. Not the best improvement pero sapat na para mag-commit sa Florida o Florida Gators, isang Division 1 team sa US NCAA. Ngayon siya ang tallest teenager sa Guinness pero gagawa siya ng panibagong record dahil siya ang magiging tallest player na nakapaglaro sa US NCAA. Well, sa Amerika na ng training itong si Olivier. Katulad ng kanyang kababayang 7'4" and most likely to be drafted na si Zach Edey sa NBA. Imagine kapag nagsama ang dalawang yan sa kanilang national team, sila na ang tallest frontcourt in history. Well, gumagawa na naman ng ingay itong si Olivier matapos niyang ma-reach at makumpirma na ang batang player na ito ay 7'9" na. Ang maganda lang at that height ay hindi ito mabagal o sapat lang katulad ng kanyang kababayang si Zach Edey. And base naman sa scouting, nakalista itong si Olivier bilang isang 3-star prospect ng 24/7 Sports na nagranggo naman kay Kai Sotto noon bilang isang 4-star prospect. Pero sapat na ang 3-star para makapaglaro sa Division 1. Dagdag pa sa scouting ay marami pa itong dapat ma-develop katulad ng coordination at quick reaction sa mga sitwasyon. Ang maganda lang sa ngayon ay mahusay na palangga sa ilalim at isang decenteng rebounder. Overall sa ngayon ay hindi pa NBA prospect ang batang player na ito. Pero we cannot tell the future na katulad ng kanyang kababayang si Zach Edey na nagsimula rin sa wala at ngayon ay inaasahan na ma-draft sa first round ngayong taon. Samantala kung pag-uusapan naman, ang Philippine basketball big man ay panay ang puri ng multi-awarded PBA import na si Sean Chambers. Now a coach na tumutulong para sa OQT build-up ng ating Gilas Pilipinas. Well, hindi na iba itong si Coach Chambers dahil siya ay matagal naging player ng Gilas head coach na si Tim Cone. Ang maganda rito kay Chambers ay ang kanyang knowledge sa triangle offense. Kaya kasama siya sa training bilang suporta at magbigay ng feedback kung kailangan. Sa ngayon na sila Junmar at Japet ay malapit na rin magretiro sa national team, ay maiiwan na lamang itong si Kai Sotto and hopefully ay magtuloy-tuloy pa itong si AJ Edu. Kaya kailangan natin ng mga big naturalize at iyon ay si Benny Boatwright at Angelo Kwame.